Noli me tangere, Kabanata 20, ang pulong sa tribunal. Ang tribunal ay isang malaking bulwagan na siyang pinagtitipunan at lugar na pulungan ng mga may kapangyarihang mga tao sa bayan. Nang dumating sina Ibarra at ang guro, nagsisimula na ang pagpupulong. May 2 pangkat na nakapaligid sa mesa. Ito ay binuo ng 2 lapian sa bayan. Ang konserbador ay pangkat ng mga matatanda. Ang isa naman ay pangkat ng mga liberal na binubuo ng mga kabataan. Ito ay pinamumunuan ni Don Filipo. Pinagtatalunan nila ang tungkol sa pagdaraos ng pista ng San Diego. May 11 araw na lamang ang nalalabi at pista na. Tinuligsa ni Don Filipo ang Teniente Mayor at Kapitan dahil malabo pa ang mga paghahanda sa piyesta. Kung saan-saan napunta ang kanilang pulong. Nagsalita pa si Kapitan Basilio, isang mayaman na nakalaban ni Don Rafael. Walang binesa at walang kawawaan ang talumpati niya. Dahil dito, isinahapag ni Don Filipo ang isang mungkahi at talaan ng mga gastos. Ang mungkahi niya ay magtayo ng isang malaking tanghalan sa liwasang bayan at magtanghal ng komedya sa loob ng 1 linggong singkad. Ang dulaan ay nagkakahalaga ng 160 piso, samantalang ang komedya ay 1,400 na tig-200 bawat gabi. Kailangan din ng mga paputok na paglalaanan ng 1,000 piso. Binatiko si Don Filipo sa kanyang mga mungkahi, kung kaya't iniatras niya ang mga ito. Sumunod na nagpananukala naman ay ang kabesa na siyang puno ng mga matatanda. Ang kanyang mungkahi, una, tipirin ang pagdiriwang, pangalawa, walang paputok, pangatlo, ang magpapalabas ng komedya ay taga San Diego at ang paksa ay sariling ugali upang maalis ang mga masasamang ugali at kapintasan. Nawalang saysay din ang panukala ng kabesa sapagkat ipinahayag ng kapitan na tapos na ang pasya ng kura na tungkol sa pista. Ang pasya ng kura ay ang pagdaraos ng 6 na prosesyon, 3 sermon, 3 misa mayor at komedya sa tundo. Ito ang gusto ng kura, kaya't sumangayon na lamang ang 2 pangkat. Nagpaanam si Ibarra sa guro at ipinaalam na siya'y pupunta sa ulumbayan ng lalawigan upang lakarin ng isang mahalagang bagay.